Ang malagkit na bagay na ito ay tinatawag na shellac. Nakukuha ito na resin o likidong nilalabas ng isang insekto. Ganito ang tradisyonal na pagpoproseso ng shellac sa India. Ipinapasok nila mga resin sa isang cloth tube at itinatapat sa nagbabagang uling upang matunaw ito. Ang iba naman ay tinitwist upang lumabas ang natunaw na lac. Ang tila tablecloth na manghawak ni Kuya ay tinatawag nilang sheet shellac. Gaya ng nabanggit, ang malagkit na likidong ito ay nagmumula sa insekto. Partikular na sa napakaliit na insektong ito, ang Kerria laca. At alam mo ba, posibleng nakakain ka na ng shellac nang hindi mo alam dahil ginagamit ito bilang wax o pampakintab sa balat o ibabaw ng mga pagkain gaya na lang ng apple at orange at maging sa mga candies at chocolates. Ang India ang pinakamalaking producer ng shellac sa mundo. Noong 2024, umabot sa $125 million na halaga ng shellac products ang kanilang na-export. Katumbas niyan ang mahigit 7.3 bilyong piso sa pera natin ngayon. Ito ang Kerria laca, isang uri ng lac insect na naglalabas ng malapot na dagta o sticky resin na bumubuo ng matigas na pagkakabalot sa ibabaw ng mga sanga. Maliliit lamang ang mga insektong ito na halos hindi na makita ng ating mga mata. Tuwing June, ini-implant ng mga farmer ang tinatawag na broodlac o ang mga inang insekto sa mga bagong sanga ng puno at doon mapipisa ang kanilang mga anak na kakalat sa mga sanga. Habang sinisipsip nila ang katas ng puno, ang mga babaeng insekto naman ay naglalabas ng amber-colored na resin na kilala rin bilang lac, isang natural na dagtang inilalabas ng lac insects sa ilang uri ng host trees. Karaniwan ay sa host trees ng dak, bear at kusum. Kapag ito ay nahanginan, tumitigas ito at bumubuo ng isang protective nest na siyang nagiging mahalagang shellac. Maaaring umabot ng hanggang 300,000 insekto para lang makagawa ng 1 kilo ng shellac. Kapag naging sapat na ang resin, kinokolekta na ito ng farmers gamit ang curved knife na tinatawag na dauli. Ang mga nakolektang lac resin ay tinatawag na stick lac na dinudurog, sinasala at hinuhugasan upang matanggal ang mga dumi. Pagkatapos niyan ay kailangang matuyo ang lac upang maiwasan ang amag at para din mas madaling makuha ang resin nito. Pagdating sa factory, ipinapasok ng mga worker ang lac sa isang cloth tube na parang malaking medyas. Pinipilit din nila ito upang gumalaw ang mga lac resin papunta sa pugon at iniikot ito hanggang sa matunaw ang lac. Makikita rito kung paano nila ito hinuhulma sa paraang maliliit na bilog na tinatawag na button shellac. At gamit ang dahon ng palm, pantay-pantay ring na ikakalat ng workers ang lac sa kagamitang ito na tinatawag na pipa. Upang gumawa ng sheet shellac, tinatanggal din nila ito kapag lumamig na. Pagkatapos ay mas lalo pa nila itong inuunat sa manipis na sheet gamit lang ang kanilang mga kamay, paa at ngipin. Ang India ang pinakamalaking producer ng shellac sa mundo. Ayon sa India Brand Equity Foundation, umabot sa $125 million halaga ng shellac products ang kanilang na-export noong 2024. Katumbas ito ng mahigit 7.3 bilyong piso sa pera natin ngayon. Ginagamit ang shellac sa industriya ng pagkain bilang glaze at coating material. Karaniwan itong matatagpo ang ginagamit sa mga candy tulad ng Junior Mints, Jelly Beans, candy corn at Whoppers. Ganoon din sa ibang bitamina at dietary supplements. Madalas din itong tunawin sa alcohol at spray sa mga citrus fruits gaya ng orange. Kung may nakalagay na ganito sa ingredients list, may shellac ang produktong kinakain o ginagamit mo. Bukod riyan, ginagamit din ang shellac bilang matibay na pandikit. Nagbibigay rin ito ng makintab at water-resistant na patong sa kahoy at leather. Ngunit sa kasalukuyan, maraming challenges ang kinakaharap ng mga shellac farmer. Kasama na dito ang pabago-bagong ani at presyo ng lac. Ang mas malalakas na ulan ay nakaka-wash off ng lac mula sa mga sanga ng puno na nagiging sanhi ng fungal infestations, habang pinatutuyo naman ng mas matinding init ang mga puno na pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng insekto. Sa kabila ng modernong teknolohiya at mga hamon ng klima, nananatiling mahalaga ang shellac hindi lamang bilang produkto kundi bilang kabuhayan ng libu-libong Indian farmers na umaasa rito. Kung nagustuhan niyo po ang video natin today, mag-comment lang ng yes. This is your Kuya Dowell from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!